puyat man mula sa mahabang biyahe mula Maynila, maganda naman ang naging salubong ng panahon sa amin sa Benguet. Maaga akong nag-almusal kasama ng aking grupo upang ihanda ang sarili sa pinakahihintay na pag-akyat sa Mount Pulag, the playground of the gods. Sa bayan ng Bocod ay maraming tindahang maagang nagbubukas para sa mga hikers na nais bumili ng mga gamit pang-akyat. Dito rin kami nagrehistro at umattend ng mandatory seminar para formal nang simulan ang aming mountain adventure. Mount Pulag is the highest mountain in Luzon, with the third highest in the Philippines. Say hi. Hi vlog! Meron ditong isang wall kung saan yung mga hikers nag-iwan sila ng mga pictures, ID photos nila, mga expired IDs. Yan, this time sila yung nag-iwan ng remembrance sa Mount Pulag rather than sila yung kumuha ng remembrance, di ba? Meron din silang souvenir shop if you wanna buy some t-shirts or konting souvenirs naman from Mount Pulag. You can also buy them from here. Meron din silang mga bracelets, stickers and everything. Ito yung van namin guys na sinakyan namin from Manila. Nagdala sa amin dito sa Benguet. Si Sir Marlon ang ating organizer. Ito po. Nandito na kami guys sa homestay at kakain muna kami ng lunch dahil nagugutom na kami. I'll show you around kung ano itsura ng room namin sa loob. Pero bago yan, kain muna tayo ng pancit at chicken and rice. Guys, sumugod na kami dito sa kitchen. Kanya-kanyang kuha. Meron tayong chicken. Meron tayong, hindi pala. Meron tayong pancit from Ate Arlene at saka may pinapakulo ang adobo. Tapos nagluluto pa sila ng mga ibang putay for later yan. Ito yung pansit ko guys. Guys, sinan nyo yung spoon and fork nila. Gininto ang spoon and fork. Kanta ko. Kain tayo guys. Other than pansit, meron din kaming adobo and rice. Ayan, kumakain na rin sila guys. Labas muna kami guys sa aming homestay. Explore namin tong area. So a few hours before kami mag-dinner. It's currently 5 o'clock in the afternoon at papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng neighborhood dito sa Ranger Station. May tinda sila dyan guys. Kung wala kayong dalang food, pwede kayong bumili. Oh, may flowers ba yan? For sale po yan. Di ba? Ang ganda. Pang kasal. Best wishes! Bobo! Eat me. It's a very simple community. Kung makikita nyo, nandito yung welcome office dito sa Ranger Station. May mga tindahan dito ng mga hiking gears na kung meron kayong mga last minute na kailangan bilhin, dito kayo makakabili ng sari-saring mga paninda. Guys, may mga panluto din sila, like mga carrots. I'm sure they are locally produced, mga fresh na fresh yan. So, pangsahog yan sa mga pagkain na gusto nyong lutuin kung dito kayo magsistay. Nasa loob tayo talaga ng Mount Pulag National Park. So, even our homestay is part of the National Park, or specifically the Babalak Ranger Station. Ito pa isang part ng Ranger Station. Babalak, Kabayan, Benguet. Ilang layers of clothing ang suot mo ngayon, friend? 3 layers, friend.
At maginaw ba? Maginaw siya, pero habang naglalakad ka, medyo naiibsan ang ginaw. Yeah. Marami dito ang mga local na residents, mga bahay na ganyan yung itsura guys. So yung walls niya are made up of roof, pero of course yung mga homestay na pinagstay namin, gawa naman siya sa cement. Guys, tinan nyo, tumutubo lang sa gilid ng kalsada ang mga hydrangea dito. Suitable ba ang hydrangea sa cold weather? I think so, kasi ang ganda ng tubo, napakamalago. Alam niyo ba na yung color niya, nagde-depend siya dun sa nutrients na nakukuha niya sa soil. Yeah, so depending upon the quality of the soil, at saka maybe it takes 3 seasons para mag-iba yung color niya. But I really like hydrangea. It's one of the plants that I like more. Most. Ano kaya itong flowers na to guys? Ganda oh. Ayan yung pinitas kanina. Ang ganda. Parang mala flower farm yata tong hill na to. Kasi ang daming tanim na bulaklak. It's winter here at Kabayan, Benguet. Pataas kami ng pataas guys. So above the hill where the flowers are planted and harvested, meron doong camping area. Zoom natin. What does this sign mean? So ibig sabihin ba yan we are 2,488 meters above sea level? I don't know, pero ang ganda ng mga bulaklak niya. So pwede siguro magpa-picture dito. Succulent. Dream. Ito yung mga halaman na tumutubo lang kung saan-saan, pero pag dinala sa Manila, nakalagay na sa maliliit na paso at may presyo na. Tama. Yan yung mga succulents guys. Oh. Dito, damong ligaw lang sila. May scarecrow guys. Nagkakaroon tayo ng chance of sunshine. Medyo nagiging clear yung skies, naging blue siya. Ngayon, hindi katulad ng bumaba kami kanina, talagang gray, dark skies. Balik muna ako sa homestay. Sige po, akit ako dyan, thank you. Ito yung homestay namin guys, Orleans Homestay. At dyan kami nagsistay sa room na yan. Yung mismong window na yan. Itong aming shared common kitchen. Hi ulit Sir Marlon. And meron diyang lutuan, of course. May toilet dito. Tatlong toilets guys. CR for male, female, and isa for both genders. Pero ito wala siyang toilet na. Pero dito pwede ka rin maligo. Malamig lang talaga yung tubig. Ito naman yung loob niya. May bed. This is really a homestay guys. So may small bed here, may rooms here that can accommodate 4 people. Tapos yung aming room ay nandito sa loob. Nandiyan yung mga gamit namin. Dito kami ni friend Gino, share kami dyan ng bed. Ito yung gamit ko. Naka-ready na rin yan para mamaya sa pag-trek. Madali ko na masusuot. Guys, we have guests from Cebu. And ito yung feature ni Mami yung ating. Hello! Ano yung kinakain natin? Masarap din. Sila yung nagay kanina. Ito yung yung farm fresh na veggie snack from dito sa Ambangig. Gawa siya ng women's organization dito. So wow, as a sustainable. local tourist, we make sure also na supportahan natin yung mga product ng mga tao dito. Correct. Para naman yung livelihood nila sustain. Correct. Masarap pa at masarap siya, di ba? Sobrang sarap. Yes. Oh, it's made of squash, malunggay, at saka sugar beet. First time kong ng sugar beet, makatikim. Oh, baka mag-souvenir pa tong, bibili pa ng Yes, punta. saka meron kaming na-convince na foreigner doon na kumain din siya, bumili din siya ng ganito. So, tatago po yung dalawa natin. Kala nyo, tatago sila siya sa camera. I was told na meron doong view deck sa area na yan, but hindi ko na siya pupuntahan because it's almost 6 in the afternoon and magre-regroup na agad kami. Malapit na kami mag-regroup for our dinner. Ito guys yung itsura ng sunset. Although you can't really see the sun setting, but ang ganda-ganda ng views. Yung clouds talaga naman, gosh, heavenly. Ayan, ginatawag na kami guys for dinner. Let's see what's for dinner tonight. Thank you sa mga nagluto. Nandito na sila guys. Ready to eat na. Nagluto ka? Talaga? Ano ba? Ito, pork steak. Pork steak. Sarap guys. Amen. Happy birthday guys! I wish you a birthday to you! Natapon! Happy birthday! Happy birthday!
Happy birthday to you. Oh, wish muna. Sana po magka-jowa na. Okay. Ikaw din? Magka-jowa din? Sana maging kami na. Ang dami niyan, friend. Ay, wow. Thank you. Yay! Oh, kainin niya. Okay. Morning guys, it is 1:30 in the morning. Gumising kami ng 1 o'clock and as you can see, nagpe-prepare kami to leave our homestay. We will be leaving at around 2 o'clock para mag-proceed na doon sa summit. We are assigned to go to Peak 3 and we estimate that we are gonna be summiting in 5 hours approximately. Sobrang lamig ngayon. Tama ba guys? Nakatulog ba kayo ng maayos? Not sure kung malinaw nyo nakikita pero ayan. We just started our hike. Ganito yung trail na sasalubong sa inyo when you're starting your Mount Pulag Trail Adventure. Definitely mabato yung kalsada and meron mga konting grass sa gilid, but it's not really very challenging yet. But I'm sure dadating kami sa point na yun later. We just reached the first camp. It's Camp 1 of Mount Pulag. We walked for 57 minutes from our homestay to get here, and pawisan na pawisan kami guys dahil masyadong mainit kapag naglalakad ka. The trail was, I think, fairly moderate. Sa first part niya is yun nga yung kalsada na medyo malawak lang and puro bato lang. But the last 15 minutes before we came here was assault. So I think that's the most challenging part yet. But I heard from our guide that the trail sa next papunta ng camp is not really that challenging anymore. My friend, is it time for some trail food? Yes. What do we have for today? We have Goya Quadros. Wafers. Wow. Sarap yan. After Camp 1, guys, we're just having another rest here. But this is how we look like kapag nagre-rest. Currently, we're trailing for 1 hour and 19 minutes and it's 3:36 in the morning. Guys, just an update. We're currently in the middle of the mossy forest after Camp 1. And after nito, grassland na. But at the moment, tinanggal ko na yung jacket ko nung nag-rest kami sa Camp 1, dun sa may isang estasyon doon, because masyadong mainit sa paglalakad. Probably it will take me or us an hour and a half to 2 hours to get to grassland, which is after yun ng mossy forest. But yung mga jacket na tinanggal ko is surely isusuot ko rin yun dahil mas giginaw na doon dahil probably malakas ang hangin at mas open area kasi yun eh. So tara, tuloy-tuloy lang tayo sa paglakad. Yan, mga halaman guys sa mossy forest. The trees are not really too high, but it's wet all around because of the fog. And nakita niyo yan, yan mga halaman talagang meron siyang mga droplets of water dahil sa fog at lamig dito sa mossy forest. Yan, nag-uusok po tayo, ladies and gentlemen, because po yan sa fog. Ayan, nag-uusok po tayo, we're burning. Sa malalim na kagubatan, sa ilalim ng kalangitan, patuloy kaming naglakad gamit ang liwanag ng aming lente. Malamig ang dampi ng hangin sa aming balat at malutong ang tunog ng bawat tapak sa putik at mga bato. Sa kabila ng pagod, wala kaming nadaramang takot. Bagkus ay pagkasabik lamang sa gandang sa amin ay naghihintay. I think we are just maybe 2 minutes from Camp 2. So diretso na to. Saan tayo mag-rest? Almost there. The second camp. We're here. Hanap lang ako ng upuan. Guys, last time, very light here. So, nahati kami sa, I think 3 groups. Yung group namin of 12. It's not a small group, but
Mayroong mga nauna sa Camp 2. Kami kakarating lang sa Camp 2. Yung iba, I think they're still trailing from Camp 1 to 2. Pero ngayon, mag-rest muna ako. At baka maglagay na rin ako ng jacket again. Dahil Grassland na, open area na siya. open area yung grassland at mahangin lang. Trail food for today is, alam niyo, familiar kayo dito guys din. Everybody's favorite ng mga batang manipis. For now, kain muna tayo ng Hello Panda. Hello! It's almost 6 o'clock guys and we are trailing the grassland. Ganito yung trail niya. It's quite established. May mga bato na nilagay. Ingat lang kayo dahil baka ma-sprain kayo pag natapilo kayo. But the trail is really established. Meron ding mga konting assault like that. Paakyat yan guys. And right now, it's almost 6 in the morning. So you can see na medyo nag-uumpisa ng magliwanag sa background natin. Yung ilaw, yung mga nakikita nyo na yan, yung mga maliliit na yun. We're in the middle of a fog right now. So, hindi yan kulisap or anything, but basta fog yan. Habulin ko sila guys. Guys, this is how it looks like from where we are resting at the moment at the grassland. So, nakita nyo na talaga ang liwanag. At yung konting sea of clouds ay sumisilip na siya. But I think we're not yet there. I think maybe an hour to get there pa. We want to proceed now papunta dun sa summit. Feeling okay? Yes, very much okay. Talaga naman. Talaga. Ang lakas-lakas po ng aking friend na si Raisa na na-invite ko po itong mag-hike. For the first time at Mount Pulag at Completos Ricados po yan sa gears. Look at the view. Wow. Wow guys, look. The combination of blue, green, and brown. Such a wonderful, amazing, beautiful combination guys. Yan sila, nagtitake din ng photos and videos. Guys, we are resting again. This is our 10th rest or take 5 dito sa hike. At ito pa rin yung view. We're still at the grassland. Nagtitake sila ng photos. And ayun, hindi na siya masyadong malamig. So hopefully mas ma-enjoy pa namin yung remaining few meters or 100 meters namin bago pa kami makapunta ng peak. Naiwan kami, so hindi namin alam kung saan kami dadaan dyan sa dalawang kanto na yan, whether left or right. Pero may peak kasi doon, may peak din doon. But we're deciding na doon kami sa higher peak na mas malayo. So walang nagre-respond kahit sumigaw kami. So guys, we decided that we're going to go for the higher summit. Although hindi namin alam, tinatry namin silang tawagan but wala namang signal unfortunately. So we're gonna be hiking the very peak. Kung nakikita niyo yung mga puti na yan, those are climbers going up din na hindi pa nakaka-reach. And yung part na yon, yun yung medyo ma-assault or matarik. Medyo mahirap siya, challenging. But look at the background naman. Hindi ka naman lugi sa ganda ng yung makikita ang kapaligiran. Almost there guys, mga 20 minutes na lang. We're almost there guys. It's there. Few meters left. This is the summit. Welcome Mount Pulag. And then at last, I reached the top. The world below me, a breathtaking crop of mountains, valleys, and forests green. The most graceful thing I've ever seen. We hiked along the winding path, shared good stories and hearty laughs. The world around us, ever changing,
as we made memories worth retaining. Mount Pulag is the playground of the gods, a sacred place where nature lauds, a place of mystery, wonder, and awe, where there is peace without a flaw.